Alam mo ba na may isang bituin na sumikat sa simpleng pinanggalingan at ngayon tinaguri ang superstar ng pelikulang Pilipino? Kumusta? Ako si Emmy Felix at welcome sa Wayback Wednesday, kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari at mga bagay-bagay sa ating nakaraan at kasaysayan. At kung bago ka lamang sa video na ito at nais mong mapanood ang mga naunang video, mag-like at follow ka lamang sa page na ito. Tara! Pag-usapan natin kung sino nga ba si Nora Aunor. Isa sa pinakatanyag at hinahangaan na artista sa kasaysayan ng Pilipinas si Nora Aunor, o mas kilala bilang Ate Guy. Bago siya naging superstar, siya ay nagsimula sa pagkanta at ang talentong ito ang unang nagtulak sa kanyang pagsikat. Taong 1967 nang manalo siya sa sikat na patimpalak na Tawag ng Tanghalan. At mula noon, tuloy-tuloy na ang kanyang pagsikat at agad na hinangaan dahil sa kanyang kakaibang angking talento. Pagkatapos ng kanyang tagumpay, naglabas si Nora Aunor ng mahigit na 360 na singles at nakapag-record ng mahigit 200 kanta at mahigit na 50 na album. Siya rin ay nakakuha ng mahigit sa 30 na gintong singles at tinatayang may 1 milyong units sa Pilipinas. Ang cover ni Nora ng Pearly Shells taong 1971 ay isa sa pinakamabentang singles sa Pilipinas. Hindi lang siya mahusay ng mga aawit, kundi isa rin siyang multi-awarded actress. Si Nora Aunor ay kinilala sa loob at labas ng bansa dahil sa pinakatanyag niyang pelikula na Himala noong 1982, kung saan ginampanan niya si Elsa, isang babaeng sinasabing nakakakita raw ng Birheng Maria. Ang kanyang linyang, "Walang himala!" ay naging isa sa pinakakilalang linya sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Dahil dito, pinangaralan siyang bilang Best Actress sa Metro Manila Film Fest or MMNF. Para naman sa kanyang mga huwarang gawa, nakatanggap siya ng 17 nominasyon ng FAMAS Award at isang Hall of Fame na inductee. Nanalo rin siya ng 5 Best Actress Award. Siya rin ang most nominated actress sa Gawad Urian na 21 beses nang nominado at 7 rito ay kanyang pinanalo. Nakatanggap siya ng 8 tropeyo mula sa TNPC Star Award, 8 mula sa Metro Manila Film Festival, 4 mula sa Luna Awards, 5 mula sa Young Critics Circle Awards, 1 muli sa Cairo Film Festival Awards, 1 mula sa Asia Pacific Screen Awards, 1 mula sa Asian Film Awards, at iba pa. Sa katunayan, siya lang ang nag-iisang Pilipinang artista na kinilala sa prestigyosong Venice at Cannes Film Festivals. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nakaranas din ng pagsubok sa career at personal na buhay si Ate Guy, gaya ng paglalaro sa e-games na kanyang itinanggi na siya ay nalilin. Bukod pa riyan, noong 2002, kinilala siya bilang isang National Artist for Film and Broadcast Arts, isang pinakamataas na parangal para sa mga alagad ng sine. Ito ay patunay na malalim ang kanyang ambag hindi lamang sa entertainment kundi pati na rin sa kulturang Pilipino. Ilang taon lamang ang lumipas nang siya ay tinaguri ang superstar, isang titulong hanggang ngayon ay hindi napapantayan. Mula sa pagiging simpleng tindera ng tubig sa Riles hanggang sa pagiging mukha ng sining ng bansa, si Nora Aunor ay simbolo ng talento, tapang at determinasyon. At noong 16 ng Abril taong kasalukuyan, pumanaw si Nora Aunor sa edad na 71 dahil sa acute respiratory failure. Kung nais ninyong malaman ang buong kwento, tumingin lamang sa comment section at nandoon ang mga link ng sources ng video na ito. At samahan niyo muli kami sa susunod na Wayback Wednesday. Ako si Emmy Felix at ngayon, alam mo na. Isang babaeng sinasabing nakakakita raw ay naging isang pinakakilalang linya sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Pinangaralan festival. Sir Pete, nanalo rin siya
actress